is daw rito, wala. Dahil included sila eh. To prove to you, nagsalita si Saldico, kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, Public Works and Highways, and Executive ang involved dyan. Ibig sabihin, BBM ang involved dyan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang si Saldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi ito to. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hindi ito? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan nila ng hindi siya pwede makalabas sa iyong bansa. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez, sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng Ombudsman, DOJ, at Presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Yun lang yun. Para tayo linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti, dahil puro diversion ginagawa nila. Linilito lang tayo lahat. Kaya ginawa ko na, mula nung inisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. So, record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na, mabuti naman, at inisnab ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways, record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng Congress. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan, at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura, yun ang nagbara. Paano magbabara ng basura sa buong Pilipinas? So, before 2025 suna, nag-press con si BBM sa isang media na sinasabi nila na mabay si BBM, gusto niya makipag-reconcile kay Duterte, ayaw kong kaaway, maraming kong kaaway, gusto ko kaibigan. Tapos, mayroon media na naglaglag na grabe na ang nakawan sa ating bansa. Mga porsyento ng mga congressman, porsyento ng mga senador, grabe. Dapat ang pwede magsalita lang dito, BBM, he should denounce it now, right away. So, yun lang interview sa kanya, yun. So, 2025, nilaglag na niya, lalabas na eh. Sa dami ng ninakaw, hindi po mapagtakpan lahat. So, sisigaw na yun, ninunahan niya. Linabas niya sa asulan niya. Maya naman kayo, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya kako kagad sabi ko, dapat tayo ka mo dahil included ka eh. Kasama ka. May Alzheimer ka yata, sabi ko noon eh. So, true enough, ngayon, lumalabas na. So, ito nangyayari sa ating bansa, linuloko na po tayo. At nakikiusap po ako sa ating kababayan. Suportahan niyo po ito dahil totoo po ito. Hindi po gago lahat ang Pilipino. Para na tayong gago kung di natin ituloy ito. Mga senador natin, tinawag ako, nagpunta ako kay Senator Lacson. Gusto kong tumestigo dahil marami akong nalaman ako. O sige, sabi naman niya, gumawa ka ng pinabit mo. At isubmit mo sa April 7, 14 nalabas ka na. At
April 7, before 5. April 7, umaga, nandun na ako sa yacht club, nag-aantay dahil umaga wala naman sila doon. Alauna, pupunta na ako doon mag-antay. Alas 9 or alas 9 yata, dumating yung sulat niya dito sa bahay na cancelled. Paano ko isasubmit yung affidavit ko? Tapos kinancel nila, ang rason, hindi ko raw sinadmit ang affidavit. So, nagtataka ako. Palagay ko, hindi na itutuloy yung pagpunta ko sa Senado. Kaya dito na ako magsusumbong sa taong bayan. Kung totoo yung sinasabi nila na walang nangyayari sa ating bansa, kalukuhan, bakit hindi nagsasalita ngayon yung mga congressman, mga senador? Bakit pinagtatakpan? Involved ba sila or may usapan ba sila? Yun na lang, recently, nagsalita na si Martin Romualdez, aliwanag. Executive ang involved. Pinangalanan niya lahat, yung public and highways. Wala naman nag-imbestiga. So, linuloko po tayo. Ulitin ko, ang mastermind, BBM. Dokumentado ito yung budget ng Public Works and Highways ng 23, 24, 25. 25, binugbog nila doon. Kinuha yung pera ng hindi dapat galawin, yung PhilHealth. Ang laki kinuha doon. Pinabalik sa Treasury para may magamit doon. Insurance, PDIC, ang liwanag, kinuha nila para puntuhan yung mga flood control. Mga kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Iniikot ko na buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still the emeritus president. So I have contacts with all of them. Naging president na rin ako ng Councilors League, Governors League. Natawagan ko almost everybody. Walang project na 5,500 project. Now, isa lang ilalabas ko ngayon para hindi kayo malito. Doon na lang sa Ilocos Norte. Ang project nila doon, ang nakalagay nung una, flood control project ni Sandro Marcos, 540. Pinalit-palitan nila yan, tapos ilito yung pero na-document namin na total of 15.7 billion ang napunta sa distrito niya, hindi duman sa region, diretso. Kaya hinati-hati na ron para hindi na ibid ng public ang region. Dokumentado po lahat to. So mga babayan, niloloko na po tayo. Anong gagawin natin? Manunod na lang tayo. Ang pinakamasama sa lahat, 19 trillion ng utang natin. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Ano mangyayari sa ating bansa? Mga kinabukasan ng mga bataan. Pati hindi pa pinanganak, may utang na. No way na makabaon na po tayo kung di natin sila pahinto itong kagawan na ito. Kailangan sama-sama po tayo. Itong sinabi ko ito, suportahan natin para malaman natin ang totoo ang nangyayari sa ating bansa. So, marami pa akong sasabihin. Yun lang muna. Dokumentado po lahat. Yung ibang ginagawa nila. Noong pang Senator si BBM, may kaso na. Si Lisa Marcos, siya nagpapatakbo isa ngayon. Marami rin ginagawa ngayon. Even when Senator pa lang si BBM, nakikialam na. May mga ginagawa na si Lisa Marcos. So ito ang nangyayari. Ang binuto natin, wala silang puso. Wala nang hiya-hiya. Puro sinungaling ang sinasabi nila. So mga babayan, magising po tayo, nakikiusap po ako sa inyong lahat. Suportahan po natin ito para hanapin ang katotohanan. Yun ang gusto ng tao. Ang Senate, wala namang ginagawa. So, I'm appealing to the Senate. Tingnan niyo po itong sinabi ko. Kung hindi totoo, wala namang mangyayari sa ating bansa. Kung hindi tayo gagalaw lahat na isa, wala namang mangyayari sa ating bansa.
So dokumentado po lahat to. Si BBM ang mastermind. Ang liwanag yung sinasabi ni Martin Romualdez. Involved ang executive. Sino executive? Marcos, BBM. So siya po ang mastermind. Ni-recruit lang nila sa Saltigo para gumawa, gawin yung mga marumi nito, mga flood control, lahat ng flood control lang po ito. Yung mga ibang departamento, ang dami po. O wag na tayo mawala sa flood control. Marami pa yung mga iba. Puro nakawan po. Yun lang po masabi ko ngayon para hindi man ito ang ating kababayan. Sa susunod, mas marami po. So, if you have any question para masagot ko. Yes, ma'am. Bob, yun nabanggit niyo po na affidavit kasi yun po yung reason kaya hindi natuloy yung pag-appeal niyo sa So, kailangan Nasaan yung ano? Akin. Kailangan po meron kayong prior submission sa kanya. Hindi, nandito. Invitation muna. Oh, Mr. Luis Chavez Singson, President Emeritus League of the Philippines, Mayor's League of the Philippines, former Governor of Ilocos Sur. Invitation and request for affidavit in the matter of sinabi rito. Ang sabi niya, isasubmit ko ito, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing is tentatively scheduled for Tuesday, April 14, 2026, has been ito, siya mismo nagsulat the same day. Yung unang sulat niya, ito yung unang sulat. Governor Chavez Singson, greeting. Pursuant to the above captioned subject matter and your request to testify on flood control anomaly, dated 16th of March 2026, we respectfully request your honor to submit on or before 5 p.m. of April 7. Nandun ako ng umaga. Nag-aantay. Kumain ako sa yacht club. Alauna, pupunta na ako. May dumating na surat ng umaga. The same date. Kinansel niya 7. Oh. The committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent of the mitigation of the current national energy emergency. Kung anong rason sinabi. Dokumentado ko lahat. Gusto ko, naka-ready yung affidavit ko. Mayroon akong affidavit. Nandun na ako noon. Walang tao ng umaga doon. Wala sila eh. Saan ko siya submit? Sinunod ko lang yung gusto ni Senator Lacson. And yet, sinabi niya na wala daw ako affidavit. Meron. Wala na. Kaya wala na akong pag-asa na makarating pa sa Senado. Ayaw nila malaman ng totoo. So, ito po ang katotohanan. BBM is the mastermind. Involved lahat sila, Saldico and Martin Romualdez. Yung mga public organizers, ginamit lang lahat yan. Kasi pag nagbayad yung contractor, binabayaran kagad ang public works and highways. Bayad agad. Hindi pa tapos. Kaya maraming ghost project. Only in Ilocos Norte, probinsya ni Presidente na supposed to be a model. 100 flood control project, 540 ang nakalagay ng una flood control project. Total of 15.7 billion. For 23, 24, 25. 25, binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa sila, nag-umpisa na doon. So, ito lang 23, 24, 25 para maliwanag. Ilocos Norte, first district lang. Office of the Department of Public Highways, diretso sa first district local para wala ng bidding. Hinati-hati na kasi bawal doon malalaki. So yung 15.7 billion, hinati-hati nila doon sa daming contractor. Meron nga isang ipapakita namin yung isa, hindi magtama. At saka karamihan, wala. Ghost project. And meron man substandard. I-video nyo nga, paano nga sa video para makita nila.
Ito, Tungayan natin yung ilang larawan na kuha ng team na ipinadala ni Ginoong Luis Chavez Singson sa Ilocos Norte para inspeksyonin, iberipika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang wala, sira, substandard at maanumalya. Ang una niyong matutungayan ay kuha sa Barangay Casili, Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. bayad na po yan. Isa sa mga larawan na ang sinisimento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm. Pero makikita nyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat handling rock embankment pero hindi inimplementa dahil makikita nyo ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyo makikita ay sa Barangay Pipilat, Bintan, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,020,667.83. Ito ay dapat nagsimula ng February 19, 2024 at dapat natapos ng 30 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Noong unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinatatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya, ang duda Pero bayad na yan. ang idineklara Bayad na lahat ng yan. ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asolin ay hindi totoo. Dahil kung makikita ninyo, ito ay kinulusrat pa lang at makikita din ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero makikita nyo sa picture, ito ay mayroon ng 40 mm o 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na namisalign. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi pinadhana. Mapapansin ninyo na yung bagong istruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang istruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Bislac River, Barangay Tandangan, Bintan, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So, ibig sabihin, yung kanyang hindi naging tadhana ay phase 1. Nakikita niyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga istruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkahiwalay. Nakikita nyo sa litrato,
na itong proyektong ito na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan makikita nyo na nakahiwalay doon sa lumang istruktura. Ang sunod na proyekto ay again isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024 pero ngayon pa lang ginagawa.